Walang nanay ang nanaisin na lumaki ang kanyang mga anak na hindi buo ang pamilya. Matitiis niya ang pananakit at panluloko ng kanyang asawa para lang manatili silang buo at magkasama. Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lang manatili kayong buo ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, kung ang haligi ng tahanan ay handang maging matatag at magbanat ng buto, may bigay lamang ang pangangailangan ng pamilya. Ang ilaw naman ng tahanan ay handang gawin ang lahat ng sakripisyo at tanggapin ang sakit. Mapanatili lamang ang liwanag sa tahanan at makitang buo ang pamilya. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chari. Isa akong online seller. 32 years old at may 2 anak. Dito ako nakatira sa mga magulang ko sa Camarines Sur. Pareho na silang matanda at pareho ring mahilig makinig ng radyo. Alam ko na medyo tipikal ng nangyayari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero kagaya ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng sulat sa inyo ay gusto ko rin pong maging inspirasyon itong kwento ko at makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago kami nagpakasal ng asawa kong si Steven ay napakarami na po naming pagsubok na pinagdaanan, Papa Dudut. Mga pagsubok na madalas ay paulit-ulit na lamang. Hindi ko nga alam kung pagsubok po ba talaga yon o hindi na. Dahil parang mga sinyalis na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa college nagsimula ang relasyon namin ni Steven. Sa unang taon pa lamang ay ilang beses na kaming nag-away at muntika nang maghiwalay ng dahil sa pambababae niya. Pero dahil mahal ko siya, palagi ko siyang pinapatawad sa tuwing sinusuyo niya ako. Hanggang sa makasal na nga kami at bumuo ng pamilya. Sa unang taon namin bilang mag-asawa ay naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa magkaroon na kami ng 2 anak. Papa Dudut, doon muling nagsimulang bumalik ang pambababae ng asawa ko. Pero baka mas matagal na rin niyang ginagawa yon, Papa Dudut. Baka noon ko lang din talaga siya nahuli. Papa Dudut, matagal ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa katrabahong babae ng asawa ko. May iba kasing katrabaho si Steven na nasa friend list ko sa Facebook at may nakikita akong mga uploaded pictures nila sa opisina o kapag kumakain sila sa labas ng magkakasama. Napansin ko kaagad na palaging katabi ni Steven ang kaopisina niyang babae na kabit niya. Hanggang sa nahuli ko na nga na totoo ang lahat ng hinala ko nang makita ko yon sa Facebook account niya. Hindi ko ugaling mag-check o makialam ng mga personal na gamit ng asawa ko, Papa Dudut. Pero nang araw na yon ay nagkataon lang na nahuli ko siya dahil ginamit ko ang laptop namin para sa isang project ng anak ko. Nakalagin ang Facebook account niya doon at kitang-kita ko ang pagchat-chat nila sa isa't isa ng babae niya. Nabasa ko noon na sabay daw silang magla-lunch sa isang malapit na kainan sa opisina nila. Hindi ako nagdalawang isip na sumunod sa lugar na yon, Papa Dudut. At nakita ko nga silang dalawa na magkasama at masayang sabay na kumakain doon. Nagawa kong sampalin ang babae ni Steven. Gusto ko pa sana siyang sabunutan pero nahila na ako ni Steven palayo sa babae niya. Sinakay na niya ako ng taxi at umuwi na kami sa bahay. Papa Dudut, pagkatapos ng naging pagtatalo namin ni Steven ay kaagad kong inimpake ang mga gamit namin ng 2 anak ko. Pinigilan pa ako ni Steven na umalis ng bahay namin pero nagmatigas ako at iniwanan ko siya. Sinundo ko ang 2 anak namin sa school bago ako umuwi ng bahay ng mga magulang ko. Hindi yon ang unang beses na umuwi ako nang dahil sa pagtatalo naming mag-asawa. Kaya hindi nagulat sina Papa at Mama nang sabihin ko ang nangyari sa amin ni Steven. Pumayag naman sila na doon kami tumira ng mga anak ko ng ilang araw, Papa Dudut. Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang reaksyon ni Mama dahil sa ginawa sa akin ni Steven. Hindi nga kasi yon ang unang beses na umuwi ako sa bahay nila ni Papa pagkatapos naming mag-away ng asawa ko.
Kagaya nga ng sabi ni Mama, ilang ulit din nila akong pinaalalahanan ni Papa noon bago kami magpakasal ni Steven. Naging witness kasi sila kung paano at ilang beses akong nasaktan ni Steven noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan. Mabait lang talaga ang mga magulang ko kaya kahit na hindi nila gusto si Steven para sa akin, hinayaan pa rin nila ako na makasal sa asawa ko. Ayaw naman daw kasi nilang maging kontrabida sa buhay ko at kontrahin kung anuman ang gusto ko talagang gawin. Kaya sinuportahan pa rin nila ang pagpapakasal ko noon sa lalaking mahal ko. 2 linggo din kaming tumira ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. At sa mga linggo na yon, halos araw-araw akong sinusuyo ni Steven para magkaayos ulit kaming dalawa. Kung ang mga magulang ko lang ang masusunod, ayaw na nila akong pabalikin pa kay Steven. Kaya naman daw nila akong tulungan na suportahan ang pag-aaral ng mga anak ko dahil wala akong trabaho na mga panahon na yon. Pero dahil ayoko rin na lumaki ang mga anak ko na sira ang kanilang pamilya, pumayag na ako na magkabalikan kami ni Steven, Papa Dudut. Papa Dudut, nalaman ko mula sa isang katrabaho ni Steven na nag-resign na raw sa kumpanya nila ang kabit ng asawa ko. Nahiya siguro kasi kumalat din sa opisina nila na isa siyang kabit. Pinakita naman sa akin ni Steven na wala na siyang ibang kinalolokohan na babae dahil binigay niya ang password ng mga social media accounts niya sa akin. Pero dahil hindi ko nga ugali ang makialam na mga personal na gamit niya, hindi ko rin yon sinubukan na i-check pa. Siguro natatakot lang din ako na baka may iba pa akong makita at malaman kapag chinek ko ang social media account niya. May ilang buwan na lumipas noon na naging maayos naman ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa kinailangan siyang ipadala ng kumpanya nila sa Dayangdang Naga, Camarines Sur at doon daw muna siya magtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Sinabi sa akin ni Steven na doon muna siya pansamantalang uuwi sa bahay ng mami niya dahil mas malapit yon sa pagtatrabahuhan niya. Pero dahil hindi pa bumabalik ang buong tiwala ko sa kanya ay sinabi ko na sasama kami sa kanya ng mga anak ko. Nagkataon naman na bakasyon na sa school ng mga anak namin kaya maisasama ko sila. Pumayag na rin si Steven sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. At kahit na hindi ko talaga kasundo ang mami niya, lumipat muna kami doon kasama ang mga anak namin ng asawa ko. Papa Dudut, noong nakilala ko ang mami ni Steven ay ramdam ko kaagad na hindi ako nito masyadong gusto. Matagal na itong byuda at solong anak lamang nito ang asawa ko. Mas sumasama pa ang pakikitungo nito sa akin noong bumukod na kami ng bahay ni Steven pagkatapos naming ikasal. Iniisip ko noon na baka hindi gusto ng mami niya na mag-asawa si Steven dahil ayaw nitong mamuhay ng mag-isa. Pero syempre gusto rin ni Steven na may solo kaming bahay. Kaya kahit nagtatampo ang mami niya noon, itinuloy pa rin niya ang plano na kumuha ng bahay na para sa amin. Mabait naman si mami sa mga anak ko, Papa Dudut. Mula nga nang tumira kami sa kanila ni Steven dahil mas malapit yon sa trabaho niya, palaging ini-spoil ng mami ang anak ko. Binibigyan niya ito ng mga laruan at mga pagkain na gusto ng mga bata. Hindi ko naman maasaway si mami dahil baka masamain pa nito ang sasabihin ko. Karamihan kasi sa ibinibigay nito sa mga anak ko ay mga junk foods, Papa Dudut. At yon ang pinakaayaw ko sa lahat ng kinakain ng mga bata. Kaya kay Steven ko na lang pinapasabi ang gusto kong iparating sa mami niya. Sa unang buwan namin doon ay walang naging masyadong problema maliban sa mami ni Steven. Nabubuo na rin noon muli ang tiwala ko para sa asawa ko. Kaya lang, kung kailan naman nagiging maayos na ulit ang relasyon naming dalawa noon, saka naman ako may napapansing mali sa asawa ko. Papa Dudut, sa tuwing mag-aaway kaming mag-asawa ay palaging umeeksena sa amin ang mami ni Steven. Lalo lang tuloy gumugulo ang lahat dahil si Steven ang kinakampihan nito, kahit ang asawa ko naman ang may mali. Siyempre, si Steven ang anak at ayaw ni mami sa akin. Ako tuloy ang madalas na nakakaawa sa loob ng bahay ni mami.
Kasi kapag pinagtutulungan na nila ako ay hindi na ako masyadong makasagot sa kanilang dalawa. Si Steven lang naman ang gusto kong makausap, pero palaging umeeksena si Mami sa amin, Papa Dudut. Palagi niyang pinamumuka na wala ako sa sarili kong pamamahay. Hindi na nga rin ako makakilos ng maayos, lalo na sa mga simpleng gawaing bahay. Tapos hindi ko rin makausap pa ng maayos ang asawa ko. Mabuti na lang talaga at mahaba ang pasensya ko dahil napapalampas ko ang mga buwisit na nangyayari sa bahay na yon. Mas naiinis din ako kapag pinaparamdam ni Mami sa akin na pera ni Steven ang bumubuhay sa pamilya namin. Dati naman ay may trabaho ako, Papa Dudut. Pero mula nang ipinanganak ang bunso namin ni Steven, pinakiusapan niya ako na huminto sa pagtatrabaho at asikasuhin na lang sila ng mga anak ko. Ayaw ko talaga sanang gawin yon dahil gusto ko na may sarili pa rin akong pera. Pero dahil naging mapilit ang asawa ko sa pakiusap niya, sumunod na lang ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko inaasahan na ang pagiging housewife ko pa pala ang magiging dahilan para maliitin ako ng mami ng asawa ko, Papa Dudut. Papa Dudut, mas lumala na nga po ang away namin mag-asawa sa paglipas pa ng mga araw. Halos araw-araw na kasing umuwi ng madaling araw sa bahay si Steven. Hanggang sa nahuli ko na naman siyang may ibang babae na kinalolokohan. Hapon yon nang maisipan kong puntahan si Steven malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Sinama ko pa ang dalawang anak ko para makapamasyal na rin kami at maiwasan ang stress na ibinibigay ni Mami sa akin sa bahay. Nabanggit ni Steven ang address noon ng kanilang opisina. Kaya nagstay kami ng mga bata sa malapit na kainan doon. Ang hindi ko inaasahan, ang panganay ko pang anak na 11 years old ang makakakita kay Steven na may kaakbay na isang babae habang naglalakad. Hindi ko sila sinugod, Papa Dudut, at sobrang pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng gulo dahil na rin kasama ko ang mga anak ko ng oras na yon. Pero malakas kong sinigaw ang pangalan ng babaero kong asawa para makuha ang atensyon nila ng babae niya. At nang lumingon sila sa amin at makita ako ni Steven, kagad na ako naglakad palayo at sumakay na kami ng tricycle ng mga anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko, Papa Dudut. Mabilis kong inimpake ang mga gamit namin habang si Mami ay paulit-ulit na nagtatanong kung bakit daw ba kami aalis. Sinabi ko na nahuli ko na naman si Steven na may ibang kinakalokohang babae. Sinabi pa ni Mami na baka kaibigan o kaopisina lang daw yon ni Steven. Sinabi niya rin na kung aalis daw ako ay iwan ko raw sa kanya ang mga bata. Siyempre hindi ako pumayag, Papa Dudut. At tumuloy na kaming umalis ng mga anak ko at dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ko. Papa Dudut, sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa ay nakipagbalikan pa rin ako kay Steven. Wala eh. Mahal ko talaga siya at ayokong masira ang pamilya namin. Kaya nagpadala akong muli sa pagsuyo na ginawa niya sa akin. At nang dahil doon, Papa Dudut, ay sobrang nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya nang gabi ring yun ay umalis kami ng bahay ni Steven kasama ang mga anak ko. Pero doon na po kami umuwi sa sarili naming bahay. Nang magkausap kaming mag-asawa ay sinabi ko na ayoko nang tumira sa bahay ng mami niya. At kung gusto niyang magkaayos kaming pamilya, mag-uuwian na lamang siya sa trabaho at sa bahay namin araw-araw. Pumayag si Steven sa gusto kong mangyari. Naniwala na rin ako sa sinabi niya na hiniwalayan na niya ang babae niya na nagtatrabaho malapit sa building nila. Gusto pa sana niyang ipakiusap sa akin sa tawag ang babae para mas mapaniwala ako na wala na silang relasyon. Pero ako na ang umayaw dahil baka mamura ko lang ang haliparot na yon kapag nakausap ko siya. Mas maaga na rin umaalis ng bahay si Steven at medyo late nang nakakauwi dahil mas matagal ang biyahe niya. Kagaya ng usapan namin ay nagte-text siya sa akin kada 2 oras kapag hindi kami magkasama. Sinasabi niya kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya.
Madalas din ay sinasabihan ko siya ng magpadala ng litrato sa akin para mapatunayan na wala siyang kasama na ibang babae. Papa Dudut, alam ko na minsan ay sumosobra na talaga ang paghihigpit ko sa asawa ko. Pero hindi niyo naman po siguro masisisi ako, lalo na at ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ako. At halos gabi-gabi ko talagang ipinagdarasal noon na sana hindi ko na siya ulit mahuli pa. Sana hindi na ulit ako lokohin ng asawa ko, Papa Dudut. Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Steven. Pero para sa akin ay sapat na yon na dahilan para tuluyang ko nang isuko ang lahat sa aming dalawa. Actually, alam ko naman na dapat ay matagal ko nang isinuko ang relasyon naming dalawa dahil ako na lang ang nag-i-effort na maayos ang lahat. Sapat ng dahilan, yung paulit-ulit na pananakit niya sa akin emotionally and mentally para sumuko na ako. At ayoko nang hintayin na pati ako ay mawala na ng respeto para sa sarili ko. Kagaya ng paulit-ulit kong ginagawa sa tuwing mahuhuli ko ang mister ko na may ibang babae, Papa Dudut, inimpake ko na ang mga importanteng gamit namin ng mga anak ko. Hindi na nga ako masyadong nahirapan na gawin yon dahil alam ko na kung ano ang mga dapat dalhin at iwanan na gamit. Medyo malalim na rin ang gabi noon kaya naman tinawagan ko ang isang pinsan ko at nagpasundo ako sa bahay namin. Si Steven naman ay nakasunod sa bawat galaw ko sa loob ng bahay. Ilang beses niya akong pinakiusapan noon na itigil ang ginagawa kong pag-iimpake. Umiiyak siyang nagsorry sa akin at nagmamakaawa na huwag na kaming umalis ng mga bata. Pero nang dumating na ang pinsan ko, ginising ko na ang mga anak namin at umiiyak akong iniwanan si Steven at ang bahay namin. Umuwi ako kina Papa at Mama, Papa Dudut, kahit alam ko na may sama pa rin sila ng loob sa akin. Sa kanila pa rin ako bumalik dahil sigurado ako na hindi naman nila ako kayang tiisin. Pinatuloy kaagad kami ni Mama sa loob ng bahay nila pero si Papa ay hindi ako kinikibo noon. Pinagpahinga ko noon ang mga bata sa kwarto, nasa kusina si Papa at nagkakape habang ako ay umiiyak na nagkukwento kay Mama kung ano ang nangyari. Nagparinig pa si Papa at sinabi niya na alam daw niya na kapag sumunod na si Steven sa bahay ay sasama na naman daw ulit ako dito pa uwi. May ilang masasakit na salita na rin na binitawan si Papa pero lahat yon ay tinanggap ko. Dahil alam ko na nasaktan lang naman siya para sa akin kaya niya nasabi ang mga yon. Papa Dudut, kinabukasan nga ay pumunta si Steven sa bahay namin para suyuin ako. Si Mama ang humarap sa kanya at pinigilan ko ang sarili ko na lumabas ng bahay. Pero nang marinig ko na nagwawala na siya sa labas, sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa na tinatawag ang pangalan ko, ay hindi na ako nakatiis pa. Lumabas ako ng bahay at naabutan ko na pilit siyang pinapaalis ni Papa. Pinigilan ko na si Papa sa ginawa niyang pagtataboy kay Steven. Pero hindi na kagaya ng dati ang ginawa ko. Hindi ko na muli pang nilapitan si Steven para yakapin at patawarin. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya ng bahay namin kung ayaw niyang mas lalo pa siyang masaktan ni Papa. Lumuhod siya sa harapan ko, Papa Dudut, at niyakap ang mga binti ko habang umiiyak na humihingi ng tawad para daw sa mga naging kasalanan niya sa akin. Pero hindi na ako nagpadala pang muli sa kanya. Hindi na ako nagpadala sa pagsuyong ginawa niya sa akin. Ako na mismo ang nagpaalis sa kanya sa bahay namin. Umiiyak na rin ako noon nang sabihin ko sa kanya na ayoko na siyang makita at makasama pa bilang asawa. Ilang beses pang gumawa ng paraan si Steven para suyuin akong bumalik sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses ko ring pinigilan ang sarili ko na huwag ulit siyang patawarin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kaya kong mabuhay nang hindi siya kasama. Basta't nasa tabi ko lamang ang mga anak ko at mga magulang ko. Nagawa ko naman yon sa loob ng mahigit 2 taon na rin. Single parent na ako ngayon at huminto na rin si Steven sa pagsuyo sa akin. Nagpapadala na lamang siya ng maliit na pera para sa mga anak namin. Ang balita ko nga rin ay may iba na siyang babae na kinakasama ngayon. Kung kaopisina man niya yon o hindi ay wala na akong pakialam pa.
Ang focus ko ngayon ay mapabuti ang buhay namin ng mga anak ko at nina papa at mama. Kahit na hindi na namin kasama ang lalaking sobra kong minahal noon. Ganon pala yon, Papa Dudut. Mas magagawa mong mahalin ang sarili mo kapag itinigil mo ng gawing mundo ang taong mahal mo. Dahil ngayon, alam ko na kung paano mas pahalagahan ang sarili ko kesa sa ibang tao. Chari. Lahat tayo ay marunong mapagod lalo na pagdating sa pagmamahal. At sana huwag nating hintayin na maubos ang pagmamahal at mapuno ng pagod ang puso ng taong mahal natin. Dahil kapag nangyari yon ay hindi na nila tayo magagawa pang balikan. Alam ko na isang mahirap na desisyon ang ginawa ng ating letter sender na si Chari. Wala naman kasi siguro sa atin ang gustong lumaki ang anak natin na hindi buo ang kanilang pamilya. Pero sa buhay pamilya kasi mga kapuso, may mga bagay tayo na dapat isakripisyo para sa ikakatahimik ng lahat. Humahanga ako sa iyo, Chari, hindi lang dahil sa nagawa mo ng hiwalayan ang asawa mo, kung hindi dahil natutunan mo nang mas pahalagahan ang sarili mo sa wakas. Nabanggit mo sa sulat mo na college pa lamang ay sadyang babaero na ang asawa mo. Pero nagawa mo siyang ilang beses na patawarin hanggang sa makasal na kayong dalawa. Siguro nga ay hindi lahat ng tao ay marunong magbago at makontento. Meron talagang tao na paulit-ulit na manluloko at mananakit sa kapwa niya. Kaya dapat ay marunong din tayong kumilatis at tumimbang kung hanggang kailan ba tayo dapat na magpatawad. Kung kailan ba dapat tayo bumitaw na dahil nakakalimutan na nating mahalin ang ating mga sarili. Salamat sa iyo, Chari, sa pagbabahagi mo ng kwento ng buhay mo. Bago po tayo magsimula, may pakiusap po sa inyo si Papa Dudut na suportahan ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pagla-like, pag-share, pagpo-post ng mga comments at syempre ang pagsusubscribe. Manood din ang aking mga personal video vlogs. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa mga katulad kong avid listener ng inyong programa. Palagian po kaming nakikinig ni na mama at ng mga kapatid ko sa inyong programa. At kung sakaling mababasa po ninyo ang storya ko ay tiyak na mapapakinggan din nila. Alam kong pagkatapos kong ibahagi itong kwento kong ito ay madami ang magagalit sa akin. Pero sana ay maunawaan ninyo. At mabigyan nyo din sana po ako ng payo. Ang storyang ibabahagi ko ay tungkol sa paglolo ko ng nobyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tammy. Nagtatrabaho bilang isang office staff. Breadwinner sa pamilya since wala na ang papa ko. Naalala ko pa noon na nagtitinda pa kami para lamang may pangkain sa pang-araw-araw. At kahit papaano ay may pambaon sa eskwelahan. Papa Dudut, meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Jordan. 5 taon na kami ngayon at sa 5 taon ng aming relasyon ay madami talagang pagsubok na nangyari. Nakilala ko si Jordan noong kami ay nasa kolehiyo dahil nagiging kaklase ko siya sa isang subject. Niligawan niya ako at sa 2 linggo niyang panliligaw ay sinagot ko siya. Masaya ang una at 2 taon namin bilang magkasintahan. Oo, hindi maiiwasan ang pag-aaway which is parte naman talaga ng relasyon na para kaming aso't pusa. Pero sa huli ay nagkakaayos din naman kami. Naaalala ko pa noon na pagkatapos ko siyang sagutin ay gusto niya agad akong ipakilala sa pamilya niya. Mapatunayan niya lang na seryoso siya sa akin. Ako naman ito dahil first mangyayaring ipakilala ako ay sobra akong kinabahan. At talagang tumanggi muna ako sa offer ni Jordan. Anniversary ng tito at tita ko ngayon. Sama ka sa akin para mapakilala na rin kita kina mami at daddy. Ha? Seryoso ba? Pero hindi pa ako ready, kinakabahan ako at saka
Tingnan mo, nakapang PE uniform pa ako at pawis na pawis na ako. Mahal, mukhang gusgusin ako ngayon nakakahiya, sa ibang araw na lang. Ano ka ba, okay lang yan, at saka ayaw din ni mami ng maarte, no? Kaya wag ka na mag-inarte. Magiging close ka nun, sigurado ako. Papadudot, may mga naging boyfriend ako noon, pero hindi tumatagal ng taon. Ewan ko din kung bakit. Si Jordan yung parang first ko sa lahat. First time na ipinakilala sa parents, first time gala kasama ang family niya, first travel ng kami lamang at syempre siya din yung nakauna sa akin. Naalala ko pa noon na sinundo niya ako sa bahay para sumama sa kanila sa probinsya nila sa kagustuhan din ng parents niya na kasama ako. Masasabi kong sa close ko lahat ng kamag-anak niya. Bukod sa marunong akong makisama ay sobrang bait ng buong angkan nila. Ang sabi ni mami, sunduin kita para makagala ka naman, hindi yung puro pagtitinda lang ang inaatupag mo. Huwag ka mag-alala, ipapaalam kita sa mama mo. Ha? Baka mapagalitan ako ni mama. Alam mo naman yon, parang hindi mo kilala. Halos binugbog nga ako nung malaman niyang may boyfriend na ako. Ayaw pa kasi talaga nun na magka-boyfriend ako at baka daw maaga ako mag-asawa. Tapos, isasama mo pa ako sa probinsya ninyo? Hindi akong bahala at saka 2 araw lang naman tayong mawawala Iuwi din kita. Sige na nga. Mapagalitan ako, mapagalitan. Papadudot, kadamay ko si Jordan sa lahat ng bagay. Sinusuportahan niya ako at pag kailangan kong maglabas ng hinaing sa buhay ko, ay siya ang nagiging shoulder to cry on ko. Handa siyang makinig palagi sa akin. Naalala ko pa noong panahon ng OJT ko habang nag-aaral, ay sadyang kulang yung baon ko. 60 pesos kasi yon para sa maghapon kaya hinahatiran niya ako ng tanghalian pag nasa OJT na ako. Hanggang sa graduate na ako ay nasa tabi ko siya. Kasama siya sa graduation ko. Hindi kami sabay gagraduate since nauna ako ng 1 taon sa kanya. Naging kaklase ko lang siya noon para makumpleto ko ang mga subjects ko since transfer ako. After ng graduation ko ay naghanap na ako ng trabaho. Dahil baon na kami sa utang at sobrang hirap ng buhay. Nabuhay ko ang pamilya ko at nabayaran ng unti-unti ang mga utang dahil ang unang trabaho ko noon ay sa isang BPO. Papadudot, dumating sa punto na unti-unti akong naimpluwensyahan ng mga kaibigan ko lalo na sa pag-iinom ng alak. Araw-araw kada uwian galing trabaho ay mag-iinom muna. Natuto akong magsinungaling kay Jordan na umuwi agad ako pagkatapos ng trabaho. Pero ang katotohanan ay nagiinom pa ako kasi ayaw kong mag-away kami. Ayaw niya kasing nagiinom ako. Ang nangyari is kung saan-saan ako pumupunta para lang mag-inom. Mahal, kumusta ang work mo? Nakauwi ka na ba? Sorry hindi kita nasundo kahit sa palengke man lang. Inaantok pa kasi ako Ang text ni Jordan. Okay lang mahal, nakauwi naman ako ng maayos. Huwag kang mag-alala, pahinga ka na, may pasok ka pa sa school mamaya. Nagpapaantok na rin naman ako Reply ko naman sa kanya. Pero ang totoo ay nasa inuman pa ako that time. Salungat ang mundo namin ni Jordan. Ang araw ay gabi ko. At ang gabi ay araw sa akin. Malaking adjustment sa relasyon naming dalawa. Papadudod, hindi lang pag-iinom ang naging gawain ko pati na rin pakikipag-fling sa katrabaho ko. Nag-entertain ako ng mga nagkakagusto sa akin at hindi alam ni Jordan lahat ng yon. Hindi niya alam ang pagpapasaway na ginagawa ko habang siya ay nagpapakabuting boyfriend sa akin at inaasikaso ako sa lahat ng bagay. Sobrang sama kong tao para suklian si Jordan ng panluloko at pagpapasaway ko. Unti-unti akong nagbago sa kanya, naging cold ako at boring na kasama siya. At alam kong nararamdaman niya yon, kaya isang gabi habang nasa bahay nila ako, ay bigla niyang pinatugtog yung kantang Sana ng I Belong to the Zoo. Ibang-iba ka na.
hindi kita maramdaman. Mahal mo pa ba ako? Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. May iba ka na ba? Ramdam na ramdam kita sa tuwing magkasama tayo. At alam ko na hindi ako ang gusto mong makasama. Mahal, ano bang sinasabi mo? Pinaghihinalaan mo ba ako? Wala akong iba, ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano sa akin. At alam mong marami lang akong problema kaya ganito ko. Nakakainis ha? Sagot ko naman sa kanya. May nabasa ako sa messenger mo na nai-issue ka sa isang katrabaho mo at sinasabing naging kayo? Totoo ba yon? Hindi nila masasabi yon mahal kung hindi nila nakikita. Hindi totoo yon mahal. Huwag kang maniniwala sa kanila. Kahit tanungin mo pa ang mga katrabaho ko, nakakilala mo walang katotohanan ng mga binibintang nila. Maniwala ka sa akin. Papadudot, yung mga panahong nagpapasaway ako ay nasa 3 taon ng relasyon namin. Nasa punto na palagi kami nag-aaway at muntik nang maghiwalay ni Jordan. Kaya naniniwala ako na may sumpa sa 3 years, 5 years, 7 years na relasyon na sinasabi ng iba. Papadudot, pagkatapos namin mag-usap ay natauhan ako. Nakonsensya ako kaya kahit labag sa loob ko ay nag-resign ako. Mapanatag lang ang loob ng boyfriend ko. At nagsimula akong magbagong buhay at talikuran lahat ng pagkakamaling ginawa ko. Lumipas nga ang taon at nagpakabait muli ako. Umiwas sa mga dapat iwasan at nagpakabuting girlfriend. Kaya si Jordan ay ganoon din siya. Ginawa niya akong prinsesa at palagi niyang inaasikaso. Papadudot, ngayon ay nasa 5 taon na kami ni Jordan bilang magkasintahan. At eto na naman ako. Nagpapasaway at bumalik sa pagpapasaway nang wala siyang nalalaman. Ewan ko ba, bakit ko nagagawa yon sa kabila ng lubos niyang pagmamahal sa akin at pag-aasikaso at pagbibigay ng lahat ng bagay na gusto ko. Eto ako nagloloko na naman sa kanya. Nagiinom na naman ako nang wala siyang alam and worst, may kabit ako na itago na lang natin sa pangalang Franco. Oo, tama po ang mga narinig ninyo. May kabit ako. Single siya at pumayag siya sa setup namin kahit alam niyang may boyfriend na ako at alam niyang 5 taon na kami ni Jordan. Ganun ako kamahal ni Franco. Paano kami nagkakilala? Sa inuman at tropa siya ng tropa ko. Unang beses ko siyang nakainuman ay nag-chat agad siya sa akin sa messenger after ng inuman. Thank you sa jamming ha, sa uulitin. Thank you din sa uulitin, sagot ko naman. Anong oras na? Hindi ka patulog? Hindi ka ata nalasing eh, tanong ni Franco. Hindi, nasa mood kasi akong mag-inom kaya ganito ako, hindi ako nalasing. Ang lakas naman pala. Hindi ko akalaing re-replyan mo ko. Bakit naman hindi? Reply ko sa kanya. Papadudot, nagpatuloy kami sa chat ni Franco halos araw-araw. Minsan sinusundo na rin niya ako sa trabaho at ang pinsan ko lang ang nakakaalam na may something sa amin. Isang araw habang nagiinom kami sa bahay ng pinsan ko ay doon ay may nangyari sa amin. Maniwala kayo at sa hindi ay pumalag ako at umayaw. Pero dahil na rin sa alak at tawag ng laman ay bumigay ako sa mga halik ni Franco. Naulit na may nangyari sa amin ni Franco to the point na nag-check-in pa kami. Kapag may pang check-in o di kaya minsan ay sa mismong bahay pa nila kami gumagawa ng milagro. Ano, after work mo, tara? Diretso na tayo sa check-in para makasama naman kitang magdamag. Chat sa akin ni Franco. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo yan eh. Reply ko. Ako lang bang may gusto? Sige na, oo, gusto ko din. Tatampo pa siya, no? Reply ko naman kay Franco. Papadudot, aminado ako na hinahanap-hanap ko si Franco, lalo na pagdating sa sex. Iba kasi siya kumpara kay Jordan.
Magaling siyang magromansa ng babae kaya talagang pumapayag ako kahit napakakomplikado ng sitwasyon namin since kilala din siya ng mga taong nasa paligid namin. Ang mali ay hindi nila alam na may namamagitan sa amin. Papadudot hanggang ngayon ay kami pa rin ni Franco at walang alam si Jordan. Pumapayag si Franco na maging pangalawa kasi umaasa siyang pipiliin ko siya sa bandang huli. Sobrang mahal niya ako to the point na gusto na niya akong ipagdamot at ipaglaban ang relasyong pilit naming tinatago. Palaging sinasabi ni Franco na sobrang mahal na niya ako at hindi na niya kayang mawala ako. Palagi din niyang sinasabi na paano siya sa bandang huli kung sakaling iwan ko siya. Wala akong masabi papadudod kapag sinasabi ni Franco ang mga ganong bagay. Papadudot mahal ko si Jordan at hindi ko kayang mawala siya pero napamahal na rin sa akin si Franco. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron sa amin ni Franco pero parang hindi ko pa kaya. Ayoko ding mawala siya sa buhay ko. Si Jordan kasi alam kong siya na ang future ko. Alam kong madaming galit sa akin ngayon pagkatapos mapakinggan ang aking storya. Alam ko din na walang lihim na hindi mabubunyag at lahat ng kasalanang nagawa ko ay tiyak na may balik sa akin. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa iyo Papa Dudut, Tami. Tukso. Ang tukso ay nandyan lang sa tabi-tabi. Nasa tao lang yan kung matibay siya. Alam niyo mga kaibigan part talaga ng isang relasyon ng pagkakaroon ng tukso. Alam ko na madami pang iba dyan na may dahilan na mas malalim. Eto lang yan. When we enter into a relationship, we must commit. Be responsible and be matured. Don't cheat. At doon sa mga ibang tao pag alam nyo na taken na huwag nyong patulan. Konting delikadesa naman. Pero mga kaibigan, bakit nga ba naghahanap ng ibang boyfriend o GF kahit nasa relationship na sila at may commitment na? Siguro kasi nagsasawaan na sila sa isa't isa, boring ang routine, o di naman kaya tinatabad na sa relasyon. Alam po ninyo maraming possibilities yan. Malamang na nakita na nila sa iba yung sweetness na hinahanap nila na wala sa partner nila. Yung sarap ng pakikipag-sex sa iba na hindi nakuha sa boyfriend nila. Nung time na down sila at kailangan nila ng masasandalan, nandun yung ibang tao para pasayahin sila. Kaya dapat try to keep fire burning in your relationship. Dapat kahit na anong mangyari, hindi pa rin mawawala sa inyo yung mga surprise moments para may kilig factor pa rin kayo. And always remember na kapag satisfied sa relasyon ng partner mo, hindi na yan maghahanap pa ng iba para punan yung pagkukulang mo. Ang advice ko sa ating sender na si Tabi, hanapin mo yung mga bagay na nagpakilig sa inyong dalawa ni Jordan before. Tulad ng sinasabi mo, si Jordan ang nakikita mo sa future mo. Baka naman si Franco ang nagbibigay lang sa iyo ng leisure time sa ngayon. Iba yung lalaking magiging karelasyon for the rest of your life ha. Iba din yung lalaking panandalian lang. Try to analyze the situation. Pagkumparahin mo kung sino nga ba ang nararapat na para sa iyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa online exclusive show na Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na pinutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat po.